iyong pagpapala, aking nalalaman. Sapat ang iyong biyaya sa akin. Sabihin mo sa akin. Sa akin. Everybody! O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat ng ika'y itakal. Kasalanan ko'y kinalimutan, nilinis mo akong tunay. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat ng ika'y itakal. Pag-ibig ko sa iyo lamang, Panginoon, habang salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Purihin ka sa umagang ito. Aking namamasdan ang iyong kagandahan. Aking nakikita ang iyong ginagawa sa akin. Sa akin. Aking nararanasan. Aking nararanasan. Ang iyong pagpapala. Yes, Lord. Aking nalalaman. Sapat ang iyong biyaya sa akin. Hallelujah! Sa akin. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararawat ng ika'y itakal. Kasalanan ko'y kinalimutan, nilinis mo akong tunay. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararawat ng ika'y itakal. Pag-ibig ko sa iyo lamang, Panginoon, habang buhay. Yes, habang buhay. Ang tunay mong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyong Diyos. Purihin ka. Yes. Ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Lahat, lahat. Handa mo na bang ibigay ang lahat? Yes! sa'yo Ibigay mo kapatid lahat sa Diyos. Yes! Ibibigay sa'yo ang lahat. Lahat, lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Lahat, lahat. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat ng ika'y itakal. Kasalanan ko'y kinalimutan, nilinis mo akong tunay. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay, nararapat ng ika'y itakal. Pag-ibig ko sa iyo lamang, Panginoon, habang buhay. Panginoon, habang buhay. Panginoon, habang buhay. Salamat po, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay habang buhay. Purihin ka, sambahin ka sa umagang ito. Hallelujah. Kami pinatawad mo sa aming mga kasalanan. Kami nilinis mo sa aming mga pagkakamali. Salamat sa iyong pagmamahal na wagas. Lord, sa umagang ito, ano man ang
ang sitwasyon ng bawat isa, ano man ang kabigatan, ano man ang mga dala-dala namin sa umagang ito, Lord, dalangin ko na tulungan mo ang bawat isang kami magpatuloy na magtiwala sa iyo. Wala na po kami ibang matatakbuhan, kundi ikaw lang, Panginoon. Kahit minsan, Lord, nararamdaman namin na parang walang kasagutan ang panalangin namin, Lord. Pero pinapakita mo ang iyong pagmamahal, ang iyong katapatan. At sa umagang ito, Panginoon, kami magtitiwala sa iyo.
pagsamba sa umaga na ito. Walang ibang Diyos o sino man ang nakakaalam ng buhay namin kundi Ikaw. Kami ay isang bukas na libro sa iyo. Maraming beses ka naming sinaktan. Maraming beses ka naming tinalikuran. At Lord, naririto kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Mahabag ka sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Buhay ko iyong sinisiyasa. Buhay ko iyong anak. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ang tiyak mo ang nababagin. Salamat, Panginoon, kilala mo ako.
panahon natin ngayon, lalong-lalo ng mga Kristiyano, kung kailan ang tagal na natin, bakit dumarating pa yung time na natetempt pa tayo? Natutukso tayo. Minsan, naiimpluwensyahan tayo ng mga unbeliever pa. Dapat tayong mga Kristiyano na ang nakaka-influence sa mga unbeliever. Hindi tayo. Minsan nga, di ba, sinasabi nga natin, dapat, kung may mga kaibigan ka na unbeliever pa or meron kang gustong babae na unbeliever, ikaw ang humatak papunta sa Panginoon. Hindi ikaw ang hahatakin pababa. Meron nga di ba, meron nga tayong kasabihan na ang baboy, example lang ito ang baboy kahit paliguan natin ang paliguan, bumabalik sa putik. Baboy yun. Baboy yun. Pero sana ang mga Kristiyano, hindi ganito. Pero merong mga Kristiyano, bakit sa ilang taon nakakapakinig ng salita ng Diyos, ay pinipilit pa nilang piliin yung mga buhay na alam natin na hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen? Katulad ng example ko sa isang baboy, ganyan ang kalagayan ng mga mananampalataya na mas pinipili nilang gumawa ng masama. At alam mo yun, minsan, alam na nating malito pero minsan tayo pa ang nagdidepensa sa mga ginagawa natin. Instead na ihingi natin to ng tawad sa Panginoon. Amen? Pero may paalala si Paul sa atin sa 2 Peter 2:20. Sabi nga dito, nakaiwas na sa masama ng daigdig ang mga taong nakakilala kay Jesus. Naniniwala ba kayo na kapag ang isang taong nakakilala sa Panginoon, nagbabago ang buhay? So dapat yun nakikita na yun sa atin. Hindi excuse na sasabihin mo na pinoproseso ka pa ng Panginoon. Hindi excuse yun. Kasi ang pagbabago ng isang tao, decision mo yan. Kahit anong gawin ng Panginoon sa buhay mo, kung ikaw mismo, hindi ka magdidesisyon na sumunod sa Panginoon, hindi mababago ang buhay natin. Amen? So sabi nga dito, ngunit, sabi nga nun, pag muli silang naakit sa dati nilang gawain at tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Katulad nung nakarinig pa kayo ng mga cancer patient na naka-recover. Diba? Pero after a month, biglang bumabalik yung cancer. Bakit? Kasi naging kampante sila Tuwan-tuwa na sila, yes, nakasurvive ako. Pero after noon, nakalimutan nilang mag-ingat. Hindi nila alam na possible na bumalik pa ulit yung sakit. At kaya pag bumalik ulit yung cancer, ano nangyayari? Minsan, nagkakaroon na ng maraming komplikasyon. Kasi bakit? Kapabayaan natin. Ganyan din ang buhay Kristiyano. Kapag natanggap mo na ang Panginoong Jesus, at alam mo na unti-unti punoproseso ka ng Panginoon, at unti-unti binabago ng Diyos ang buhay mo, huwag kang maging kampante. Kasi bakit? Hindi tayo excuse sa mga bagay na pagdadaanan natin na mahirap at masakit. Pero kailangan natin itong pagdaanan. Kasi bakit? Kailangan i-test yung pananampalataya natin. Kaya sinasabi ko, hindi tayo dapat maging kampante. Yung buhay na inalay sa atin ng Panginoon, ingatan mo yan. Yung buhay mo na binigay sa iyo ng ating Panginoon, ingatan mo yan. Kasi kapag hindi mo yan inangatan, makikita mo na lang ang sarili mo na unting-unting inaanod palayo sa Panginoon. At unti-unti na ang buhay mo bumabalik sa masamang gawain. Amen? Anong sabi sa Mateo 12? Sabi doon aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama. Imagine mo, yung isang taong nalinis na, yung espiritu na dati na nasa atin, umaalis yan. Ngayon, ano sasabi niya? Babalikan ko to.
tong taong to at magsasama pa ako ng 7, mas masama pa sa kanya. Imaginein mo, magsasama pa siya ng kakampi. Ikaw lang mag-isa. What if kung ang espiritu mo napakahina? Diba? Anong panlaban natin? 7 espiritu yung papasok sa katawan mo. Kaya kailangan maging maingat tayo at hindi tayo maging kampante. Kasi merong nakaabang na danger sa buhay ng mga Kristiyano. So, hindi natin pwedeng panghawakan lang ang pananampalataya natin. Ang kailangan natin, tibay. Tibay at matatag na pananampalataya. Madaling sabihin na meron tayong pananampalataya, pero gaano katatag, gaano katibay. Amen? Kaya maraming Kristiyano ang nawawala sa church. At marami ring Kristiyano ang nagbabackslide. Bakit? Hindi nila alam kasi. Hindi nila alam na mahina pala sila. Akala nila, sa ilang taon na pagiging Kristiyano nila, hindi na nila kailangan masyado ang Diyos. Hindi na nila masyadong kailangan ng mga taong nasa paligid na mag-encourage sa kanila. Akala niya, okay na siya. Dumating ng panahon, nawala siya. So, anong gagawin natin? Mahirap. Sabi nga dito, di ba? Mas masahol pa. Yung dating buhay mo, mas magiging masahol pa doon ang magiging buhay mo kapag ikaw ay bumalik sa dating buhay mo. Kaya dapat maingat talaga tayo. At yung paalala ni Paul, lalong-lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon, basahin natin yung 2 Corinthians 4. Sabi dito, therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth, plainly we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displayed the glory of Christ, who is the image of God. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Father God, we thank you for this morning, O God. At I ask for your Holy Spirit to guide us and to lead me, O Lord, na lahat ng sasabihin ko, Panginoon, ay naaayon sa iyong kalooban. At dalangin ko rin, Lord, na lahat na mahahasikan ng salita mo, Panginoon, sa oras na to at sa araw na to, Panginoon, meron kang gagawin sa buhay nila. Mababago at mababago ang buhay nila dahil sinabi mo sa iyong salita, meron kang kapangyarihan na ayusin at baguhin ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po na marami, Lord. Itong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga, verse 1, ang title po ng aking message ay Shine Your Light in Darkness. Paano mag-shine ang liwanag mo sa dilim kung ikaw mismo nasa dilim ka pa rin? Mahirap yun. Diba? Kaya nga dapat shine your light in darkness. Ibig sabihin, ang liwanag na yan ay nakikita sa buhay mo. Amen. 2 Corinthians 4 verse 1, sabi dito, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, dapat, sabi doon, dapat may tapang. Malakas ang loob na ihayag ang mabuting balita at ang katotohanan. Alam nyo kasi, maraming, di ba, dun sa Great Commandments, ito yung sinasabi ng Panginoon, na make all, ano ba yun? Make, yun na nga yun. Yung bang, kailangan wala tayong takot. Kailangan yung bang, pag alam natin na, alam mo yun na nabe-bless tayo,
I-share mo yung blessing na yan. Kasi ang blessing naman, hindi yung mga material na bagay lang yan. Ang importante sa blessing na natatamo natin, yung pagbabago ng buhay natin. Kung paano binago ng Diyos ang buhay natin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kasi minsan, alam niyo yung mindset natin nung araw na napaka-negative, ngayon unti-unti nababago dahil sa salita ng Diyos. Yun yung blessing. Yung na minsan na konting magkaroon lang tayo ng problema na parang sobrang worry na tayo. Pero ngayon, nag-worry tayo pero nagpapasalamat tayo sa Diyos. Dahil bakit? Alam natin sa gitna ng ating mga pagsubok, may gagawin ang Diyos. Yun ang blessing. Kaya nating tumayo, kaya nating maging matagumpay dahil kasama natin ang Diyos. Amen? So yun ang mahalaga doon. Sa isang Kristiyano, dapat matapang ka. Boldness ka sa pagsahayag ng salita ng Diyos. Yung katotohanan na dapat ang sineshare mo sa kapitbahay mo, sineshare mo sa kaibigan mo. Hindi yung parang alam mo yung minsan dumarating din sa time na, ayoko kasi baka ma-offend. Minsan talaga merong ganun. Pero ako minsan ganun kahit sabihin yung ako mataray. Minsan dumarating ako doon sa phone ng baka ma-offend. Pero pag dumarating sa kailangan sabihin ko to Kailangan sabihin ko, ayan, alam yan ng mga live group ko. Alam nila kung gaano ako straight the point magsalita sa kanila. Pero ipinaliliwanag ko sa kanila bakit kailangan mangyari sa kanila yung ganong bagay. So kailangan lang, meron tayong tapang na masabi natin kung ano talaga yung katotohanan. Kasi bakit? Kapag nakasama ka sa mga circle na mga unbeliever, punahin mo, kapag hindi mo na i-share ang gospel, darating ang araw, ikaw mahahatak nito. Bakit? Kasi nangingimik natatakot ka. Natatakot ka na maaaring baka pagtawanan ka o maaaring baka magalit sila sa'yo. Amen? Kaya ang nangyayari na lang sa atin, nakikiin tayo dun sa mga tao nakakasama natin. Hindi natin naisip yung purpose natin. Bakit ka tinawag ng Diyos? Amen? Kaya dapat nga, sabi nga, di ba lagi narinig natin sa ating mga pastor na kahit saan lugar o kahit anong area ng buhay mo, huwag mong kalilimutan na ikaw ay Kristiyano. Huwag mong kalilimutan na tinawag ka ng Diyos, may purpose ka ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi nga, anong saysay ng pakikinig ng salita? Pakikinig mo ng salita ng Diyos kung hindi mo ito may ibabahagi sa ibang tao. Alam niyo, one time, may nakausap akong tao, tsahin ko yun. Tigas ng ulo nito Ilang beses ko na iniyaya dito, ilang beses na rin niyang tinanggap ang Panginoon. Pero, talaga, isang beses sabi ko, Lord, tulungan mo ako na diretsahin ko itong tsahin ko. Sabi ko sa kanya, kung halimbawa sabihin sa'yo ni Lord na mamayang gabi mamamatay ka na, anong gagawin mo? Isip siya. Kaya ako natutuwa kasi nag-iisip siya kung ano yung sasagot niya sa akin. Sabi ko, anong gagawin mo? Yung magsisisi ako. Anong pagsisisi? Yung lahat ng ginawa ko, pagsisisihan ko. Kaya mo naman palang gawin yun. Ba't antayin mo pa na sabihin sa'yo ng Diyos, mamamatay ka na? Ngayon palang pagsisihan mo na yan. Diba? Sabi ko sa kanya, alam mo ba, totoong may impyerno. Kung naniniwala ka na may langit, maniwala ka rin may impyerno. Sa tingin mo ba, pag ikaw kinuha ng Diyos ngayon, sa langit ka pupunta? Isip na naman siya. So yun, dapat pagsisihan mo na. Mahaba pa ang chance mo. Dahil hanggang ngayon, malakas ka pa. May sakit ka, pero malakas ka. Ang ibig sabihin yan, binibigyan ka ng chance ng Panginoon. Nakilalanin mo na siya ay may kapangyarihan. Na ikaw, habang buhay, makakasama mo siya. Saan? Doon sa langit. Amen? Kaya tayo malakas kahit tayo may sakit. Kaya hindi pa na tayo kinukuha dahil meron pa tayong purpose. Minsan, meron pang dahilan ng Diyos. Ano yun? Chance na mabago ang buhay natin. Kaya wag natin sayangin yun. 2 Samuel 1:27, sabi nga dito, sa larangan ng labanan, nabuwal ang mga kawal at ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan.
Ang isang kawal o sundalo, matapang yan. Sanayang pumatay at sanayang mamatay. May tapang yan. Pero, hindi yan basta-basta lumalaban na hindi ready. Lahat pinaghahandaan. Kaya lang, talagang dumarating yung time na may mga sundalo talagang natitigok, namamatay. So, ang sabi nga dito, ano pang kabuluhan ng mga taglay nilang mga armas? Ganyan din sa buhay natin. Kung ikaw tinawag ng Panginoon, ngayon pa lang, kumilos ka na. Kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo na. Kasi pagdating ng oras na ikaw ay nakaratay sa banig at gusto mong maglingkod sa Panginoon, wala ka nang magagawa. Amen? Lahat ng pumasok sa isip mo ng mga salita ng Diyos, hindi mo na yung maibabahagi. Bakit? Hindi ka na makapagsalita. Katulad ng isang kawal, wala na. Yung mga armas nila, wala na. Hindi na nila yung mapapakinabangan. Ganyan din sa atin. Yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon, sayang kasi hindi natin nagamit. Dahil inantay pa natin yung oras na tayo mismo hindi na natin mapapakinabangan ang sarili natin. Kaya sabi nga niya, hanggat may lakas, gamitin mo yung lakas mo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay may sakit na at mahina, wala nang saysay ang galing mo pagdating sa salita ng Diyos. Dahil wala na, mahina ka na. Ni tumayo nga, nahihirapan ka ng tumayo. So yun ang dahilan. Kung bakit binigyan ka ng sakit ng Diyos pero hanggang ngayon malakas ka. Dahil ang ibig sabihin yan, another chance na ipakita mo sa Kanya, Lord, Ikaw ang kailangan ko. Amen? Hallelujah. Hindi pala. Dun sa verse 2 na binasa natin kanina sa 2 Corinthians, sabi doon, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, dapat nakahiwalay na tayo sa kasalanan. Live a godly life. Walang hidden sin. Walang secret sin. Ang sinasabi dito ng Panginoon, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos ka lang maglilingkod. Wala ka nang dapat ginagawang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Sabi nga, we do not do things in evil ways. We do not try to make people believe lies. Bakit sinasabi dito na we do not try to make people believe lies? Kasi bakit? Ikaw Kristiyano ka, pero ang nakikita sa'yo, hindi yung maayos na pamumuhay. So, ibig sabihin nun, nagsisinungaling ka. Halimbawa, Kristiyano ka, tapos nakikita ka pa na nagsiserve ka sa Panginoon. Then biglang makikita ka sa isang bar. Meron ka pang katabing babae. May katabi ka ng babae, tapos meron ka pang long neck. Wow. Diba? Ngayon biglang may nakakita sa yung unbeliever na ini-invite mo sa church. Bigla kang tinanong na, ay, pwede pala yun sa inyo. Ano yung isasagot mo? Pwede naman. O, diba? Parang hindi mo alam kung ano yung isasagot mo. Pero pag sinabi mong hindi, diba? Yun yung sinasabi dito, huwag nating hayaan na yung mismong ma-encounter nating mga tao ay maniniwala sila sa kasinungalingan natin dahil lang dun sa ginagawa nating hindi tama. Amen? Last, we do not give false meaning to the Word of God. Huwag mong baguhin. Huwag mong baguhin ang tawag ito, yung kahulugan ng Word of God. Huwag mong baguhin yan. Kung ano yung nakasulat doon, yun na yung nakasulat doon. Kasi minsan, I remember nung may nag-comment ako Hindi ko na sasabihin so sino yun, nag-share siya. Sabi ko sa kanya, tama naman yan. Sabi kanya kasi, lahat ng pumapasok sa church, may sakit. Parang ang church daw parang ospital. Lahat ng pumapasok dito may sakit. So kailangan ng kagalingan, which is true. 'Di ba? Pero sabi ko sa kanya, pero
marami ring mga tao na ginagamit yung excuses. Na, bago pa naman ako Di ba? Hindi pa naman ako talaga matagal na Tsaka, pa naman Ang dami niyang mga excuses. Minsan, excuses na lang natin yan para Ito yung sinasabi ko na, yung mali natin, dinidepensahan pa natin para gawin pa natin. Yes, totoo yun. Na ang church, tumutulong yan para ma-healed kung ano man yung nangyayari sa atin. Pero wag nating gamitin excuse ang church para mas lalo nating gawin yung mga bagay na hindi na natin dapat ginagawa. Compromise ang tawag dun. Amen? Wag nating gawing excuse yun. Katulad ng sinabi ko kanina, kapag nakilala mo na ang Panginoon at walang nababago sa buhay mo, problema mo yan. Hindi yan problema ng pastor nyo. Hindi yan problema ng Diyos. Kasi bakit? Desisyon mo yan. Lahat ng bagay na gagawin natin para sa Panginoon at makakabuti sa'yo, desisyon mo yan. At kung nga pasama man ang buhay mo, desisyon mo pa rin yan. So, problema mo yan. Amen? Kaya wag na tayo maghanap ng sisisihin natin. Nasasabihin pa natin na, kasi wala nang kasi. Ano bang gusto mo? Tanggapin ng Panginoon na may pagbabago ang buhay mo o manatili ka. Huwag ka na pumasok ng church kung mananatili ka sa dating gawain mo. Di ba? Kasi hindi yun ang purpose ng Diyos. Hindi yun ang purpose ng buhay natin kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Hindi rin yun ang purpose natin kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang purpose natin, yung makita ng ibang tao na hindi pa nakikilala ang Panginoon, makita yung liwanag na binigay sa atin. Yung naranasan natin, makita yun ng mga tao. Para sila mismo, ma-encourage nila ang buhay nila, ang sarili nila, na meron pa pala silang chance na magbago. Amen? Kaya dapat maingat tayo dyan. Changes is a decision. Huwag mong sisihin yung mga taong nasa paligid mo. Sarili mo ang may problema. Kasi maraming mahabang panahon na ang binigay ng Panginoon ng chance sa atin. Yung mga pagkakataon na binigay niya sa atin. Kaya lang nasa atin ang problema. Bakit? Bakit nananatili pa rin tayo sa ganung buhay? Nakakalungkot. Pero madalas yun na nangyayari sa mga Kristiyano. Minsan nga yung mga kapwa Kristiyano hindi nagkakasundo yan Hindi nagkakaintindihan. Kasi bakit? May kanya-kanya silang paniniwala. May kanya-kanya silang mga paliwanag sa mga pananampalataya nila. Pero isa lang ang sinasabi sa Biblia. Isa lang. Dapat dun lang tayo nakapokus. Ang sinasabi nga dito na dapat, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, dapat wala na yung kasalanan na dati mong ginagawa ngayon. Amen? Hindi na dapat nakikita yun sa buhay natin. Remember that God sees everything. He sees everything we do. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Walang bagay na pwede nating itago sa Panginoon. Lahat yan nakikita. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, kung ang pinili mo maglingkod sa Diyos, walk in the light with Jesus. Lumakad ka ng may katwiran, lumakad ka na ayon sa kanyang kalooban. Amen? Number 3, verse 3. Alam niyo yung madalas nakikita natin na yung mga nagsisiba na may veil. Pero ang tawag doon. Di ba pag nakakita tayo ng ganun, parang ang banal-banal. Nung araw parang gusto ko rin mag-ganun. Gusto ko nga mas mahaba pa Kasi nakakita ko ng ganun na mahaba. Sabi ko, parang gusto ko magsuot ng ganun. Kasi parang at tingin ko, parang ang banal-banal. Hindi pala, mukha lang palang banal yun. Sabi dito, veil means caring, consecration, or separation. Sinasabi dito, those who are lost cannot find good news.
Bakit? Kasi dahil dun sa belo na yun, hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos. Ang sinasabi ko lang dito is, lahat ng tao na nawawala sa paningin ng Diyos, kahit kailan yan, hindi niya makikita ang kabutihan ng Diyos. Kasi bakit? May tabing. Ano yung tabing na yun? Yun yung ginawa ng dyablo na isinisiksik sa isip ng tao, yung mga kasinungalingan na hindi dapat paniwalaan ng tao. Na yun ang pinaniniwalaan nila ngayon. Kaya minsan, hindi nila nakikita, nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Dahil sa dyablo. Yun ang ibig sabihin nun. Natatakpan ng veil. Yung blessing ng Diyos dahil sa demonyo. Natakpan na ng demonyo yung isip ng tao. Kaya ko tuloy kung ano-ano ang pinaniniwalaan ng tao ngayon. Kung makikita nyo nga sa amin, sa lugar namin, grabe, ang haba ng pila ni Lolo Uweng. Nakita nyo yung nung Holy Week? Tuwan-tuwa naman ako kasi ang dami naming customer. Sabi ko, tuwan-tuwa ako dahil ang daming fan ni Lolo Uweng, ang dami rin naming customer. Pero hindi yun ang pinupunto ko. Ang sinasabi ko lang is, mahabang panahon na talagang niloko tayo ng dyablo. Amen? Kaya magpasalamat tayo dahil andi dito tayo. Ibig sabihin nun, nasa atin na ang liwanag. Amen? Ganyan din ang kalagay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Hindi mo masusumpungan ang kadakilaan ng Diyos dahil binulag na ng dyablo ang isip ng tao, kaya marami ang namamatay. And verse 4, the God of this world, that is the devil, has made blind the minds of those who do not believe. And ang resulta nito, hindi nga natin nakikita ang good news at ang glory ng Panginoon. Pero bakit, ang tanong, bakit may mga Kristiyano pa rin na naaanod? Yung alam mo yun na, meron akong isang napanood na movie. Curious siya, ang ganda kasi ng ilog. Ang ganda ng ilog. Sabi sa kanya nung kanyang lolo, mag-ingat ka kasi meron, delikado yung ilog na yun kasi dun sa bandang dulo, di ba yung may falls na bumabaksak? Minsan na talagang pag nahagip ka, pag nadala ka ng falls na yon, talagang delikado, lalo na kung hindi ka marunong mag-control. So ganun yung nangyari. So hindi siya nakinig sa lolo niya. So ngayon, hindi niya alam kung paano niya ibabalanse yung wave nung tubig, kung paano niya masasave yung buhay niya, yung sarili niya. Kasi hindi siya nakinig dun sa lolo niya. So ano yung point ko dito? Na minsan, binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom na dapat alam natin yung gagawin natin. Katulad nga ng sinabi kanina na pastor, bawat gagawin natin, dapat yan, inilalapit muna natin sa Panginoon. Minsan, may mga instruction ng Diyos sa buhay natin, pero ini-ignore natin. Pero sa bandang huli, marirealize na lang natin, oo nga pala, nabasa ko to eh. Oo nga pala. Tama nga pala sabi ng Bible. Totoo nga pala. Yun. So, dapat, mag-iingat pa rin tayo. So, ano yung mga dahilan kung bakit minsan naaanod pa tayo ng agos kahit na tayo ay matagal ng mananampalataya? Number 1 is deceive. Sabi nga dito sa Galatians 6, huwag ninyong linangin ang inyong sarili, ang Diyos ay hindi madadaya ni naman. Kung ang inahasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So, ibig sabihin nun, minsan tayo sa sarili natin, sarili natin niloloko pa natin eh. Diba? Kung yung sarili natin niloloko natin, ang Diyos hindi natin kayang lokohin. Amen? Minsan nga, sorry kung may natamaan. Sorry na ako minsan, di ba, kayo mga kabataan, pag nagpapaalam kayo sa nanay nyo, na sasabihin nyo, hindi po, kasi, in-invite kami ni,
Di ba? Sabi mo, di ba in-invite tayo? Sabi naman yung isa, ha? Opo. Di ba? Kung yung magulang mo, nadadaya mo, sa tingin mo, hindi ka nakikita ng Diyos. Hindi mo maililihim yun. Nung umalis kayo, na tinuloy yung ginawa nyo, katulad ng kwento ko kanina, napahama kayo. Sino ngayon ang sisisihin nyo? Ngayon, malalaman na lang ngayon ng magulang ninyo, kaya pala, sabi nyo sa akin, ganito, ganyan, yung pala hindi. Diba? Ibig sabihin, walang bagay na maililihim nyo sa Diyos. Lahat yan, i-expose siya ng Panginoon. Maliit at malaking kasalanan, i-expose siya ng Panginoon. Lalo na kung ikaw ay lingkod ng Diyos. Why? Kasi ayaw ng Diyos na manatili ka, na ikaw ay nasa alipin ng kasalanan. Sabi nga, hindi matatapos ang sinimulan ng Diyos sa'yo. Hindi yung basta-basta matatapos. At hindi yun mananakaw ng kaaway. Kaya kahit saan paraan, gagawa ng paraan ng Diyos para bumalik ka sa Kanya. Yun nga lang, sa katigasan ng ulo mo, meron ka talagang pagdadaanan, testing. So sabi nga, face the consequence. Kung kaya mo. Kaya nga, ang susi nun, balik kagad sa Panginoon. Kung alam mo na ikaw ay nagkamali, bumalik ka kagad sa Panginoon. Amen? Sabi nga natin, di ba, ang Diyos ay mabuti. Walang iba na pwede natin pagkatiwalaan kundi ang Diyos. Kung yung buhay nga niya, inalay niya sa atin, ano pa yung hindi niya kayang ibigay para sa atin? Lahat binigay niya na. Ano lang ang dapat natin gawin? I-embrace na lang natin. Huwag na tayong bumalik sa dating buhay natin. Kung ano yung sinimulan ng Diyos sa atin, tatapusin niya yon upang ang buhay mo at ang kanyang pangako na maranasan mo yung buhay na walang hanggang. Amen? Yun ang isang dahilan, deceive. Sabi dito sa Matthew 13:22, dito ay nilalarawan ng nahasik sa dawagan ay nakikinig ng salita, ngunit nagiging abala sa mga bagay na ukol sa mga mundong ito. Ito yung mga Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos, pero walang bunga kasi bakit? Abala sa mga bagay na makamundo. Yun. Kaya napapansin natin, napakatagal ng ating pag-grow. Kasi bakit? Ang inuuna natin yung mga bagay dito sa mundo. Hindi yung mga bagay na makalangit. Number 2, lack of knowledge. 2 Timothy 2:15, sabi dito, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan ang mga bagay na walang kabuluhan pagkat ang gumagawa nito ay lalong napapalayo sa Diyos. Clear. Napaka-clear na sinasabi ng Biblia. Kapag tayo ay gumagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, anong sabi dito? Lalo tayong napapalayo sa Diyos. At kapag lalo tayong napapalayo sa Diyos, lugok na lugok ka na sa problema, sa maraming bagay, mahihirapan ka na. Ang unless na lang na bumalik ka sa Panginoon. Amen? Kaya sabi nga, walang taong nagiging matagumpay na tumalikod sa Panginoon. Amen? Tandaan natin yan. Next is, preachers not preaching. Sabi dito, little error not tolerate. Maliit lang na pagkakamali, hindi dapat tinotolerate. Sabi dito, nakarating sa akin, Galatians 5:1, nakarating sa akin ang di mapag-alinlangan na balita na napakasama ng ginawa ng isa sa inyo. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yun. Pero si Paul ang nagsalita dito. Sino yun? Sino yung tinutukoy ni Paul? Ito yung nakikinig ng salita ng Diyos, pero kabaliktaran naman ang ginagawa. Anong gustong ipakita dito ni Paul?
Bilang Kristiyano at bilang sabihin na natin ng lingkod ng Diyos, dapat hindi na tayo alipin ng kasalanan. We are free. Malaya na tayo. We are free by the power of the Holy Spirit to live holiness and righteousness. Napakahalaga nun. Napakahalaga nun na alam natin na hindi na tayo hindi na tayo under ng slave. Nang tinanggap na natin ang Panginoon, dapat malaya na tayo. Malaya na tayo nakakapag-worship sa Panginoon. Malaya na tayo nakakapuri sa Panginoon. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. So yun dapat ang tatandaan natin. At yun lagi ang isisiksik natin sa sarili natin. Lagi natin sasabihin, we are free from the bondage of curse. Amen? Malaya na tayo dahil sa ating Panginoong Jesus. Huwag nating sayangin na yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay masasayang lang ng ganun-ganun. Pinabayaan mo lang. Number 4, efforts to serve to Master. Ang sabi dito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway nyo ang Diyos? So dapat alam natin to. Na lahat ng ginagawa natin dito sa mundo na alam natin na hindi nakakalugod sa Diyos, kaaway mo ang Diyos. At sino ang kakampi mo? Kapag ang ginagawa mo ay masama, kapag ang ginagawa mo ay mali, sino ang kakampi mo? Ang Diyos ng kasinungalingan. Gusto mo ba hanggang sa dulo ng buhay mo, siya pa rin ang makakasama mo? Ito nga lang sa panahon natin ngayon, ang dami na nagre-reklamo dahil sobrang init. Sabi nga nung sa nag-post na isang dati kong ka-churchmate, sabi niya, kaya pa yan yung init na yan, kesa dun sa init ng impyerno. Talagang hindi natin kakayanin yun. Amen? So walang taong pwedeng mag-serve sa dalawang master. Kung ang pinili mo ang Diyos, gumawa ka ng mga bagay na makakalugod sa Diyos. Ngayon, kung gusto mo, manatili ka na ang Diyos mo ay ang kasinungalingan, bahala ka. Gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Malaya ka rin. Hindi ka pakikialaman. Pero, face the consequence. Diba? Amen. So, how to prevent drifting? Number 1 is more earnest heed. Ibig sabihin nito, kung paano tayo nagsisiliksik sa salita ng Diyos, dapat ganun din tayo ano itong word na to? Yung ating desire na magbago. Yun. Kumbaga kung on fire tayo sa pag-worship sa Panginoon, dapat on fire din tayo na maayos ang buhay natin. Number 2 is consistent. Consistent, yun yung sinabi ko kanina na dapat, kung pinigusto mo ang Panginoon, dyan ka, anong gagawin mo? Yung mga bagay na maka-Diyos. Ngayon, kung gusto mo, dito ka sa impyerno, so malaya kang gumawa no, kung anong gusto mo, walang makikialam sa'yo. Amen? So ano ang maganda? Dun sa mga naglilingkod sa Kanya na sumusunod sa Kanyang salita, may reward doon. Reward for not drifting. Number 1 is crown of life. Ito yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen? Gusto ba natin maranasan? Lahat ng Kristiyano, kaya nagtsatsagayan dito every Sunday na umaattend dahil naniniwala sila na may reward ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Matatanggap nila yon. Number 2 is crown of righteousness. Mahalaga rin na yung nilalakaran natin naaayon sa Kanyang katwiran. Amen? Hindi pwede na worship ka ng worship sa Panginoon, pero ang lakad mo naman ay paatras. Hindi pwede yun. Dahil nalalapit ka nun sa aksidente. Nakakita ka naman ng tao na lumalakad ng paatras. Hindi, di ba wala? Siguro sira ulo. Number 3 is inheritance in heaven. Wow, ito yung pinakamaganda. Diba? Inheritance in heaven. Imaginein mo, tayo yung isa tayo na tagapagmana. Diba?
Mararanasan natin ang lahat ng yan kung tayo ay susunod sa Panginoon. Lastly, conclusion. Let us remember that we have hell to shun and heaven to gain. Tandaan natin, may impyerno na dapat nating iwasan at meron langit na dapat natin matamo. Ito dapat yung pinaglalaban natin. Satan continues to work through the flesh to gain control of the spirit. Christ continues to work to conquer the flesh and control the spirit. Ang Panginoon, kapag pinakialaman ang buhay mo, tiyak yun, magiging matagumpay ka. Amen? Pero kapag hinayaan mo ang buhay mo sa demonyo, huwag kang umasa na magiging matagumpay ka. Amen? Kaya ang sinasabi dito, let your light shine in the darkness world. Even yung buhay mo, kaliwanagan yan sa mga tao hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen.